Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Kapin sa 60 ka individual, mireklamo human na biktima sa bugasan scam. Online part-time task scam, katap online, otoridad nagpahimangno. Misis na preso tungod sa chismis. Amahan balhog sa presuhan tungod sa kasong iligal nga paghupot og armas. Tulog ka babay, nagtuhang nangawat sa mall. Dakpan. Sok Sergeant mayong hapon adlang Miyerkules, Mayo 8, 2024, live gikan dinhi sa Brigada News Center. Kami ang inyong mga kabrigada nga maghatod sa inyong mga balita gikan sa Sok Sergeant. Ug kini ang Ronda Brigada. Mikabat sa sobra sa 60 ka individual ang midangop sa brigada kuman matud pa sa scam sa usa ka babayi nga nag-iya og negosyong bugasan sa Jensen. Ang modus ginapangayuan matud pa ang biktima og kwarta ug gipromisahan nga madoble ang maong kantidad. Ibrigada mo. Enemy Mugpon. Midangop sa buhatan sa brigada ang mga individual nga nabiktima sa usa ka scam o pagpangilad gikan sa usa ka bugasan nga negosyo ug nagsaad nga makaangkon matud pa og doble nga porsyento kung maghulog og kwarta. Sumala ni alias Dudong, buot nilang ireklamo ang nagpangalang Samira Viguas nga mao matud pa ang nagdumala sa bugasan ug mao ang nagadawat sa ilahang kwarta pinaagi sa GCash bank account ingon man sa personal. Kini siya kaning among ireklamo karon si Samira Bigwas kay nagapiin mi siya ha kay tungod siya daw nagapadagan sa business which is kami ang iyahang financer. Tumanga niagi mga bulan okay pa tapos karon gikuan ko niya nga na basig na ko'y ma-invite which is ako ga-invite ko pero dili ko gapamugo sa mga member nga kung willing lang sila mo tong uban na po'y magsaling alang tod sa naabot ng kaninya kantidad which is 468,500. Tapos karon tong pizza 25, 26, 27 na may payout which is wala na niya nahatag ato kay delay daw kuno nga na mga transaction nga wala pa na kuha na si kaso mutagi hatagan siya palugit. Saka na siya ningon nga na scam daw siya tong pizza 29 sa gabi. Lakip sab si alias JM sa mga nailad ni Samira og bisan piso wala niya nabawi ang 15,000 ka pesos nga iyahang gihulog. Una-una na ako'y kailan na nagsulod siya dira og 5K tapos naka-payout man siya tarong so nahimo siyang times 2 naging 10K. Tapos pagka April 20 ay naghulog sa ko og 15K. Tapos, siya na 15 days daw to ang slot. Niya naghulog na pud mi kay nag-ingon magud siya dito sa may dini na maglas na daw siya og slot sa 10 days ug sa 15 days. Mo tumarag na gud mi kay sayang ang slot kay magbalik na siya 1 month. Mo to paghuhulog na mo. Tapos payout sa invite na ko atong 30, nag-delay na. Matud pa ni ini, nagsaad sa ilaha si Samira nga ang mga kwarta nga ilahang gihatag maadto kini sa negosyo nga bugasan ug doble ang makuha sa mga financer tungod kanunay sumala pa ang ginansya. Nagkadugay wala na matud pa kini nagatubag sa ilahang mensahe ug tawag ug dili na sab nila makita sa Facebook ang nawong sa gireklamong babayi. Kailar lagi na dili kayo layo sa mong Pinoyanan nya kailar pud sa kong kauban.
Nagpasalig man siya ma'am nga kuan kanang negosyo daw na iya ma'am kanang naruling niya ma'am babugasan. Nya gina-post pud niya sa Facebook, nagpakita siya og mga kwarta nga ingana mao na yang na-income. Midangop na sab sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDJ ang sobra sa 60 nga mga biktima ug gipapangita na ang mitangag sa ilahang salapi. Desidido sab ang mga biktima nga mopasaka og kaso batok kang Samira aron dili na matud pa kini makapang biktima pa ngadto sa uban. Mangyo lang ko sa iya nga atubangon unta mi niya kay ang problema nga gihatag niya sa mga karon grabe dakuha. Daghan kayo mi nga nagsalig siya nga iya lang mingi talikdan man ba kanang nagpasalig siya nga hulat nagpost siya sa social media nagpasalig siya nga hulat lang mo kay maglista ko sa tanan member kay maghatag og refund tapos monitor mo yang FB di naman siya maano ma'am di na siya ma-open di naman siya makita. In the heart of changing lives kini sa Enami Mogpon, Brigada News. Sa mga hilig mangitag trabaho online o mga part-time job, adunay pahinumdum karon ang otoridad kabahin sa nagakatap nga online nga abi og mapangwartahan sa mga nanginahanglan inay modus diay sa mga scammer aron makwartahan. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Usa ba ka sa nanginahanglan og trabaho karong panahona? O nangita og ma-part-time man nga trabaho online. Usa lang sa nakasuway si Evmay Marqueda, graduating student. Matod ni ini, mas dali sa online mangita og trabaho. Lalo na tong pandemic time kay na-curious ko ba so kanang dagan silag mga platforms so dagan silag ano pod kanang gina job offer nga work at home lang nag-click lang gid ko. Usa sa rason sa iyang pagsuway ug pagpang-apply aron nga makatabang sa iyang ginikanan ug pangdugang sa iyang panginahanglanon sa eskwelahan. Nga kanang magtrabaho jud lalo na pag work at home tapos aning aron nga panahon nga mas kailangan jud og kanang part-time gid ma'am kay maliban sa dagan mig bayro nun sa imong sarili pod nga kanang maulag ug kang mangayo ka sa imong ginikanan kay tungod na mangita-ngita na lang pod ka og nga ka naman diskartehan nimo mo na online. Luyo sa maka-less hassle nga oportunidad, adunay pahinumdom ang personay sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12 sa mga katap nga gina-offer online nga trabaho ug basig usa na ka sa mabiktima sa nauso karon nga mga unsolicited job kon online task nga kuno mapangwartahan. Di ay kato ikaw na ang mahututan. Man nagkaroon ng poverty sa atong mga lalo na mga estudyante, nilang nag-extra income or uban ng mga na-fail sa business, nakakita sila og kanang mga online job kay nadungog nila sa uban dagko dollars ang gina-income. Time na nag-text sa ilaha, we are offering online job. So simple lang ang imuon, ito lang is to share, like, no, mga pages and then of course na ibayad. Pero sa umpisa lang to ang bayad. Later on, tingalan na lang ka ng ano ikaw na ang ginapa-deposit og kwarta. Sa datos sa Philippine Statistic Authority kon PSA, kaniadtong tuig 2023, miubos sumala pa ang unemployment rate ngadto sa 4.2% kon 2.9 ka milyon nga individual ang apektado ug mas ubos kini kaniadtong 2022 nga ang unemployment rate anaa sa 4.5% nga maoy usa sa mga nakita ang rason sa otoridad sa pagdaghan sa mga modus sa scammer tungod kadaghanan sa mga Pilipino nang ginahanglan og trabaho. Sa pahayag ni Police Staff Sergeant Aljon Cunanan, Assistant Investigator sa RACO 12, duha ngadto sa tulo ka complain ng ilang madawat matag simana sa maong modus asa kasagaran sa mga nagadangop sa ilang buhatan, estudyante. Daghan kayo, so simple no, click lang, mag-click lang sa link and then mag-apply. And ang pinaka risky pag din ha is nag-send sila, siyempre mag-apply kag trabaho, kailangan nimo mag-send og ID nimo. So mo itong pinaka personal information ni mo, makompromise kay mo na mag-send sa ilaha. And remember, wala nila na nakita personal ang ilang gina-applyan og trabaho. Online lang na tanan. So kung whatever happen sa imong transaksyon, wala kay magukod na tao. Panawagan na lang ni Cunanan ngadto sa publiko, ilabi na sa mga nagapangita og trabaho online. Sa imuha mag-offer og trabaho, manawag sa imuha lalong-lalo na lahi og mga accent, Indian, Chinese, even Filipino. So mga ginatawag na unsolicited ba na mga job offer. So that is scam na. And then ikaduha,
Pag mangayo na sila og personal information nimo, ID, dili man nato siguro pwede ingon na tanan na online job is a scam. Be responsible na mag-search ka, and siguro dito ka mo to kung naay tao gid mismo na modul sa imo ha. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Dakpan sa kapulisan sa Jensen ang usa ka misis tungod sa kasong oral defamation kung pagpakaulaw nga gipasaka bato kaniya. Ang hinungdan sa pagpasakaw kaso, chismis, ibrigada mo. Richel Gubalani. Takom na ang baba sa usa ka misis sulod sa selda, human gidakop sa kapulisan, pinaagi sa pagsilbi sa warrant of arrest sa kasong oral defamation. Giangkon ni alias Jennifer hamtong ang panuigon, residente sa barangay San Jose, Jensen, nga duda kini nakatod sa ubang tawo nga storya nga karon lang niyang nasayran nga kini ang iyang ikabilanggo. Giakusahan ang dinakpan sa pagguba sa dungog sa ilalang kabanay. Ang paano nabuntis imuhang asawa daw yan na dugay daw ka na wal kaulian. Kay army man na siya, ma'am. 6 months man na siya. Tapos 15 years na sila nag-uban, ma'am. Wala gud na siya wala gid buntis ng asawa. So, na sa imong kaso ang katong imong umagad na ko akong pamangkin. Pahimangno ni alias Jennifer sa mga personalidad nga nahimong habi ang paghatod og chismis. Ako naka-experience jud ko ing ani karang mga chismosa na mga mga updated kay sa mga chismis, ma'am. Na ako bilang murag naka-experience ko ing ani, dili ta basta-basta dai magpagawas og istorya kung wala tay ebidensya. Samtang mukabat sa 18,000 pesos ang piyansang girekomenda sa korte alang sa temporaryong kagawasan sa dinakpan, duna usab apila ang kapulisan ngadto sa mga individual nga kusog mo pakatay og chismis. Para maiwasan nato na magkakaso ta og oral defamation, so avoid ta na manglibak o mangdaot og tao, o kumbaga ba sa tuwa karon mga terms sa to mga Bisaya kanang ginatawag to marites. So isa na kung sige taga panglibak o sa kapwa nato, labi na ko nga i-accuse nato siya o mga malicious na makadaot siya nga pagkatao, so possible ta na pwede ta makasuhan og oral defamation. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Arestado ang 56 anyos nga amahan sa Polomolok, South Cotabato human nakuhaan sa kapulisan ug armas ug mga bala nga walay ginahuptang lisensya. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Balhog sa prisuhan ang 56 anyos nga si alias Etong, residente sa barangay Canary Site, Polomolok, South Cotabato sa kasong iligal nga paghupot og armas. Aminado ang suspetsado sa maong aligasyon, apan ang maong pusil 30 katuig na niyang ginatago o wala ginagamit human sa iyang serbisyo isip kanhing civilian volunteer organization sa ilang lugar. Naman ko sa duty permi, na isa po kanang pabuto, dili na sa mga pusil kang bugagod, mo dang saban ako kung pag-umangkon, sig pabuto na kusura bakistanan. Nagana ibig na, siguro sa'yo, ako'y pasangin na sa mga tao, pabuto, pusil, pero kana sa adto mo dito mo tanong muslingan kana di na siya tinuod kay ako taga-lawlaw ko katrabaho. Gireklamo si alias Etong sa mismong kabanay rasab niini asa sa investigasyon sa Polomolok Municipal Police Station tungod nagamaoy sumala pa ang maong akusado sa ilang lugar. Ito sa masusing surveillance, i-bilance namin siya at na-confirm namin na mayroon talaga siyang barils kaya in-apply namin siya ng search warrant. Kahapon i-implement namin yung search warrant at nakuha lang niya siya ng 2 baril. Sabi niya naman na ang dipinsa niya lang daw yun, pero actually, according sa report sa akin, ginagamit niya ito, natakot niya yung mga kapatid niya.
Kaya yung kapatid niya mismo ang nag-report sa kanya dito sa akin. Nakuha kang etong ang usa ka sling bag nga adunay sulod nga usa ka unit nga homemade 9mm kalibring pistula ug usa pa ka 38 kalibring pusil ingon man mga buhing bala. Gani gikakurat sab sa bayaw ni ini nga si Ellen ang pagdakop kang etong gumikan sa maayo man sumala kining tawo sukwahi sa aligasyon nga sagad kining gamaoy. Man siya naman dira man lang na siya sa balay kung wala siya trabaho. Naman siya dira sa sulod sa ilang balay, ana. Diri mag-save panilik-panilik, mara man na siya. Wala man na siya nagmaoy. Naka 3:32 po, laba ko. Naman akong laba, pahuway ko ba din. Mulan to na hitabo nga, siyempre, blind lang ko sa kong sarili na ko. Siyempre, wako ko'y sala. Saan sa imo wakay sala? Nakakaliton ka lang sa inana nga akuan. So, manang sa kuha sakit, kaya buot nga, sinanay pati kong mga apo. Milya ng patinghilak mo sa sitwasyon na wag jugo kay balo kung kanang mga kwastaw di na siya tinuod. Duda ni etong ang pagpapriso kaniya dili lang tungod sa nakuhaan kini og pusil apan gumikan sa away sa luna nilang managsuon. Maong pahinumdum na lang sab ni Police Lieutenant Colonel Janeric Medel, hepe sa Pulumulok Municipal Police Station ngadto sa publiko ilabi na sa mga gun owner. Nagawa niya siya ng lupa ng kapatid niya. Tapos natakot niya yung kapatid niya using the said firearm. Kaya yung kapatid niya nag-report sa akin. So lahat ng, consider niya na lost firearm. So lahat ng lost firearm is hulihin natin yan. Hindi natin payagan na mag-proper sila sa kasada o sa saan sila mag-address ng baril. Yun naman yung may mga expired license, dapat i-renew nila. Kung hindi nila ma-renew yan, ituloy nila dito sa posisyon para for safekeeping while renewing the said firearm. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Brigada News. Tulo ka babayang dakpan sa kapulisan sa Jensan sa pagpangawat ng mga cosmetic products sa usa ka mall sa syudad. Mga suspek dili residente sa Jensan. Ibrigada mo. Enemy Mugpon. Prisuhan ang nahagbungan sa tulo ka babayi human masikop sa gwardya nga nanguha og klase-klaseng cosmetic products sa usa ka mall sa Purok Malakas, Barangay San Isidro, Jensan. Nahitabo ang insidente alas 3:50 sa hapon, Mayo 7 ning kasamtangan nga tuig. Giila sa kapulisan ang mga dinakpan nga silang alias Ginesa, 39 anyos, residente sa Bansalan, Davao del Sur, alias Adelfa, 49 anyos, taga Digos City, ug si alias Teresa, 65 anyos, residente sa Toril, Davao City. Matud pa sa usa sa mga suspect nga si Adelfa, usa pa lang kaadlaw dihang miabot sila sa Jensan ug wala kini magdahom nga mosangko sila sa selda. Nakita namin sa CCTV. Pero wala man mo gikuha ang ilang baligya. Naraman dito sa ila, sila ra may nagkuan nga amo daw tong kwaon. Pero wala man mo gikuha. Dagan kay lang ibutang sa kuan no basket. Nga lang kay mapalit sa unta kog tambal ug napkin. Pero mao naman dayon to nga kasulod mig balik. Pero wala man mo gidala ang kuan item. Sila ra may nagbutang atog daghan kay mga kuan sa basket. Wala sa minagdala og daghan kaayo kay wala man mi kwarto. Nasairan nga mismo ang gwardya sa mall ang nakaakto sa mga suspect ug na-recover sa ilahang posisyon ang mga cosmetic products nga mikabat sa kantidad nga 10,485 pesos. Samtang ang laing duha ka suspect nagdumili na sa paghatag og impormasyon kalabutan sa nahitabo. Sumala sa hepe sa San Isidro Police Station, giimbestigahan na nila kung aduna bay grupo nga gikalambigitan ang mga suspect ug kung tinuod ba nga mga dayo lang sila sa Jensan. Sa karon no, ginalaluman nato ang pag-imbestiga kay aring tatlo sa ilang unsa kanina is mga taga Davao sila. So di po daw sila taga dire, di po nila isulti kinsa nagdala sa ilaha o unsa gid ilang tuyo diri sa Jensan no. So ato pa nang laluman nga pag-imbestiga o kung naapod sila grupo or naapod sila kauban nga nadakpan po sa uban nga malls diri sa tuang dakbayan. Sa karon, takda nang pasakaan og kaso nga pagpangawat ang mga suspect nga kasamtangang gibalhog sa selda sa kapulisan. Nakigalayo na sab ang hepe sa San Isidro Police Station sa uban pa nga unit sa kapulisan sa Jensan asa usab natala ang mga insidente sa pagpangawat sulod sa mga mall.
Ato pang lalumon po ng pag-imbestiga aron di na po ni maulit o ma-prevent po nato kung naabagay grupo or kung sila kay sa karon dili po sila mo istorya sa mo so kung unsa bagyo na tuyo kung i-recruit ba sila o giplanuhan nila o kung basig taga-diri jud sila dili na nila ingnon po kung taga-diri sila. Nagpahimangno si Police Captain Kidilya sa mga nag-iya og establishmento nga mag-igmat kanunay og sigurohon ang pagbutang og CCTV camera sa palibot aron ma-monitor ang mga lihok sa tawo nga nagasulod og gawas. In the heart of changing lives kini sa Enami Mogpon, Brigada News. Gimanduan karon ni Regional Director Police Brigadier General Percival Agustos Placer prisuhan ang mga city o provincial sa director na siguraduhon nga mapatubig visibility kon presensya sa kapulisan sa mga nagunang kadalanan. Ibrigada mo, Richel Gubalani. Dungan sa insidente sa pagpatay sa Soc-Sergeant, walay breakdown sa peace and order sa Rehiyon 12. Asa hugot nga gipatuman sa Police Regional Office 12 ang maximum police presence isip kabahin sa anti-crime campaign. Gimando ni Police Brigadier General Percival Agustos Placer, ang Regional Director sa PRO 12, ngadto sa mga city o provincial director nga siguraduhong napatuman ang mando sama sa paghimong visible sa presensya sa kapulisan sa mga unang kadalanan. Mga patrollers natin ay manita at saka they should be in places of convergence during rush hours. When we say sa umaga, yun nga, 7 to 9, 6 to 9, parang ganun sa gabi, 4 to 6. Then yung in between ng klase sa umaga, yung palabas yung mga bata, yung mga nag-opisina sa tanghali, ganun po. Sa bahin ni Police Colonel Denry Francisco, Direktor sa Sarangani Provincial Police Office, ang presensya sa kapulisan sa komunidad ang nakatabang sa pagpaubos sa ihap sa krimen sa probinsya. As I have reported kanina, napababa namin ng 47% yung ating crime incident from the same period compared last year. Dungan ini, may apila si Placer sa publiko nga ihatag ang suporta sa kapulisan sa gihimong anti-criminality campaign. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. At ang isa mong pagbalik, baho nga hangin sa Barangay Buayan, Jensen, gireklamo sa mga residente. Ilaga, mubog tsansa nga makatransmit og grabe sa tao. Sigun sa City Veterinary Office, Jensen, pagpakgang sa illegal sabong sa AOR sa Makar Police Station, gipaniguro sa kapulisan. Karangtalan sa pagbalik sa ronda, Brigada. Sa mga residente, ang baho nga hangin sa Barangay Buayan, Jensen. Patod pa, usa ka semana na nga nagagwanta ang mga residente. Mga opisyal sa barangay, ingon man ang City Environment and Natural Resources Office, Jensen, gisusi ang maong reklamo. Ibrigada mo, Her Jason. Wala na himutang ang mga katawhan sa Barangay Buayan, Jensen. Gumikan sa dili maayong hangin nga ilang nalanghap, pipila ka adlaw ang milabay. Mga sila nagreklamo sa barangay. Bahog kaayo, sir. Di pati mga bata na mga estudyante mabot diri na asa man baho abi na mo dira lang dapit kanang naay CR ba. Na dito man dai na sa may kanang mga pispan. May asinan ba na? Asinan dito. Nga pispan. Baho jud kaayo, sir. Ano kayo, sir, baho. Tapos akong mangud dito nga kanang good na affected kay siya kay dialysis ba na siya. Kada ang hangin murag magsupukit gud sa yung dughan. Mas mayo siguro ng tanawon siguro gyud didto. Ang gitudlong lugar kung asa nagikan ang dili mayong hangin ana sa Bularanan ug Asin nga ginatawag asinan sa Buayan. Apan sa karon abandonado na ang lugar. Adto sa pagpaklaro ang laboratory technician sa katapad nga kanhi pasayanan o gipasalig nga ilang hatagan og kasulbaran ang problema. Karon lang gyud nga kung karon las nga tag-init naughan nya pag ulan mo to nagsungaw iyang baho. So
So balikan nang nagakita na to crack sa lupa, wala na problema na. Wala na sir, wala na problema. Kari lang yung kanal. Sa kainit sa panahon, pila ka months naman ata tong init, sir. Sa kainit sa panahon din bigla nag-ulan, kusog pud tong ulana. Then pagkaugma ni init. So mukuan jud ang baho sa ilalom sa yuta. Sungaw. Opo. Then ang tubig ana sir, tung nag-operate pa mi is monitor jud nako. Morning naka-monitor ko sa PS, sa ammonia, sa nitrite tanan monitor jud nako. Then pag afternoon monitor na pud ko ana. Kay kinahanglan jud namo i-monitor ang tubig. So actually good ang among mga reading. Yes po. Then karon lang pud na siya sir. Giadto na usab sa taga-barangay ang lugar, kuyog ang ubang opisyali sa syudad. Sa investigation namin, na locate namin na andun pala sa compound. Dating bilaran yun ng asinan. Pero ngayon abandon na yan eh. Abandon na? Oo. So wala tao dito? Meron security guard. According sa mga katiwala doon, ang kwanda yun, yung lupa na tumambak na kasi matagal na hindi naayos eh. Hindi nagamit, oh. Oo, nagamit. Pagka yan daw natuyo, and then naulanan, magbaho daw talaga yun. Tung nadawat na mo ang complaint gikan sa Barangay Kapitan Solis no, sa ato ang opisina. Giadtuan na sa ato mga staff the other day. Monday, nag-inspection sila dito and then naghatag og feedback sa akong mga tao no, and then natuan nila tong area kung ang allegedly na dito gikan ang baho. And then yesterday together with City Health Office, WMO and with the barangay, nagkandak sila joint inspection dito sa area. So dito karon na trace na nagagikan ang baho. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verd Jason, Brigada News. Nagpaklaro ang City Veterinary Office sa Jensan nga mubo og tsansang makatransmit og rabies ang mga ilaga tungod dunay pipila ang nagatuo nga bisan sa simpleng kauras lang makaangko na sila og rabies. Ibrigada mo Lizel Labajo. Usa sa nagatuo nga dunay rabies, dala ang mga ilaga si Rhea Burgos. Nakasulay siya nga samtang natulog, napaakan matud pa sa ilaga iyahang tiil. Swerte na lang matud pa tungod wala na samad. Sa ilahang lugar man gud daghan matud pa og ilaga tungod daplin sa kanal. Tulog mi nya kay duol lamang gud og kanang kanal sa moa nya, daghan jud kay siya gilaga. Mutong siguro ang ilaga ngitap og kanang kuan. Ang akong tilang na kagat. Duna sab nag-post online og nangutana kung ang kauras sa ilaga duna bay rabies. Apan tanan kana gipaklaro sa City Veterinary Office Jensan nga dili makaangkon og rabies ang kauras niini. Mubo sab ang tsansa nga makatransmit og rabies ang ilaga. Wala po. Hindi sila matakot sa daga kasi wala yang dinadala na rabies. Sumala pa sa usa ka pagtuon sa Centers for Disease Control and Prevention ang mga small rodent animals. Apil dinhi ang ilaga, halos wala pay nahibal-an nga infected kini og rabies ug makatransmit sab sa tao. In the heart of changing lives, kini si Lizel Labajo, Brigada News. Gipaniguro sa hepe sa Macar Police Station na si Police Major Carl Jason Bainosa nga aksyonan ini ang taho nga dunay kagaytabong tari-tari sa iyang area of responsibility. Partikular na ginatubok sa opisyal ang sabong sa matag Domingo na ginapahikayon sa Purok Mauswagon sa Barangay Labangal. Giyang kunusab ni Bainosa na dili lang sa mong lugar ang dunay illegal nga aktibidad tungod baguhay lang dula sila'y nanakpan nga nagasabong sa uban nga lugar ug napasakaan og kaso. Gipaklaro nini na nagapadayon ang ilang kampanya batok sa illegal nga sugal. Yes, nakaabot na lang sa atensyon, pati ang mga chairman na ingon na po. So constant ang atong pag-monitoring diha and ang atong campaign against illegal gambling is consistent man gyud after natay mga natakpan na diha. But kaning manggot na mga trabaho is mangita lang sila pamaagi gid para makaparitari. Tungod sa mga basura sa kadagatan ug baybayon sa Sarangani Bay, ni ubos matod pa ang ihap sa mga marine wildlife nga mudunggo sa maong dapit sama sa mga pawikan.
Sumala ni Marlon Binarao, administrative aide sa Senro Jensan, nga tungod sa pagbago-bagong panahon, ilabi na sa panahon sa habagat. Maanod ang mga basura gikan sa mga coastal barangays o sa mga waterways sama sa mga sapa. Makita usab ang kasamtangang sitwasyon sa Queen Tuna Park asa naglutaw ang mga basura sama sa plastic, bubble wrap nga gikan sa mga parcels ug nagkatag usab sa shoreline sa Sarangani Bay. Ginahimuan na usab matud pa kini og solusyon na aron makuha ang mga basura sa Queen Tuna Park. Sa mga coastal barangays na nagapanglabay og basura ba or sa mga waterways na to na doon sa mga kanal dito po nga panglawing basura, so 100% gid maabot nga diri sa to ang Sarangani Bay. Ang Sarangani Bay today ano ba karing catch basin siya, so possible tanan nato na waste from solid do liquid do na waste do diri gid siya mato sa tumbaybay. So isa po na siya makapa-decrease sa to ang marine wildlife, no, makapababa sa ilang population, especially sa mga plastic. Daghan na bugay sa Queen Tuna or daghan na bugay sa to ang shoreline. So luoy abod ang baybay, luoy la kayo. Usa ka pawikan nga gituhang mangitlog ang nakit-an sa baybay sa Purok Silway, Barangay Dajangas West. Tungod nini, nagpaymangno sa publiko ang City Environment and Natural Resources Office Jensan nga dili hilabtan ang masusamang marine wildlife. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Natawagan ako. Gikagubtan sa mga residente sa Purok Silway and Vicente, Barangay Dajangas West ang nakaplagang pauwikan sa baybayong sakop sa maong lugar. Gituuhan sa mga residente nga mangitlog na ang maong pawikan, hinungdan nga mipadaplin kini sa maong baybayon. Sumala ni Victoriano Picar, usa sa mga bantay dagat nga niaging adlaw paniini nakit-an ang maong pawikan ug padayon nga gimonitor hangtod usa ka bata ang nakakaplag niini alas 9 sa gabi, Mayo 7, tuig 2024. Diyan naman ako siyang girescue. Kung ayaw usa ninyo gilabti, kay dili na siya pwede suga-sugaan kay kuan siya sa plus sa suga. Nya kay di man ako makaya ang tao kay mutan-aw magyud gidugok magyud nila. Mura magkuan. Bisan unsa ano explain sa ila, di man mapatuog yun. Sa bahin usab sa administrative aide sa City Environment and Natural Resources Office Senro Jensan nga si Marlon Binarao nga sa dihang nadawat nila ang impormasyon bahin sa nakaplagang pawikan, wala na nila kini naabtan o gituuhang ni balik na sa dagat tungod sa kadaghang tawo nga nakapalibot niini. Gabi gitawagan mi sa office pero late na mo na nakahawa na daw. Dayon kay lahi mo ko nang mention sa Facebook o lahi gud ang dawat manawag gud sa opisina, kaso siguro wala yung nakaka-coordinate dayon sa bantay dagat dira sa Silway ba. Although na bantay dagat dira, ang ingon sa mga lokal si balik na sa dagat, pero mo to naga-monitor gapon mi karon gabi alas 2 na mi nakatulog na kay naga-monitor lagi kung mobalik pa o dili or may tawag pa. So ubalik ito siguro kung wala pa siya nakapangitlog, possible mangitlog yun dato siya. Nakaabot na usab sa buhatan ni Alan Marsilia ang nabaw sa Senro Jensan ang may kalabutan sa netabo sa pawikan, hinungdan nga hugot ni ining gipahimangnuan ng publiko nga dili hilabtan mga pawikan tungod usa sila ka klase sa marine wildlife nga sagad ma-stress o galing mapalibutan og daghang tawo. Ato hangyo sa mga general, no, kung in kaso na naagi mo makita na mga pawikan na magpadaplin, especially kung kara mangitlugay, pasagdan lang gyud. Dili na to i-disturb, pwede kung magdistansya gyud ta, pwede rin mo tan-aw, pero dili na to duulan, dili po na to tandugon, pabayaan lang nato na mangita siya kung asa siya mangitlog. Kasi ang attitude sa ato ang pawikan, kung asa na sila natawo, dito na sila mobalik. So karing insidente na nakita nato sa San Vicente, no, dili na area ni natawo, so mobalik siya diha, and then nakita nako na gigunitan siya, saba kayo mga tao. So kung ato maguna silang hilabtan, ma-disturb ang ilahang natural means, no. Kahibaloang mobalik ang pawikan sa lugar asa sila napusa pagkahuman ang 20 ka tuig aron didto na usab mangitlog. Gikonsidera usab nga endangered species na ang pawikan, mahitungod sa 100 ka mangitlog, usa lang niini ang mahimong makasurvive. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News.
Nagkinahanglan pa og 20 million pesos nga budget ang redevelopment project sa Queen Tuna Park. Gani ginalauman sa labaw sa City Environment and Natural Resources Office Gensan nga masumiti na ngadto sa Bids and Awards Committee ang budget alang sa ikaduhang hugna sa maong proyekto. Ibrigada mo, Danny Cassie. Gipasiguro ni Alan Marcilla nga dili madugay may mga kabag-uhan na ang Queen Tuna Park tungod nga may ginahuman na lang nga mga kinahanglanon alang sa phase 2 sa proyekto sa mong lugar. Sigun sa nahisgutan nga ginalauman nga sa mosunod nga 2 ka bulan, masugdan na ang proyekto nga sagad ginadayo sa mga katawhan aron nga magpaluling hayaw ilabi na sa panahon sa hapon hangtod sa pagsalop sa adlaw. Gina-final lang nila ang program of work, so hopefully basi within the month masubmit nila sa back ang mga bidding documents, no, para mapabid po siya hopefully this month or next month. So in the next 2 months masugdan na po ng ato ang phase 2 sa Queen Tuna. Sa bahin sa City Engineering Office, gikumpirma ni Engineer Emerald Signar nga program of works na lang ang ginahuman alang sa maong proyekto. Sigon sa engineer nga pinaagi sa ikaduhang hugna mahimong mahuman na ang seawall og mahimo ang pila sa mga drainage og ang lakawanan diini. Gihingusgan sa nisgutan nga kinahanglan nga mapadagan ang maong proyekto tungod nga sakop kini sa 20% nga Local Development Fund karon nga tuig. Ako man naman sa atong initial nga kuan nga 20 million. Gina-prepare na mo ron para sa second na phase, which is another 20 million. Kay karon tuig am nagipunduhan. Nag-prepare na at I think ang plano, human naman ang plano, ang program work na lang. Kahibaluan nga loyo sa madugangan og 20 milyones pesos ang maong proyekto, apan dili pa kini paigo tungod nga nanginahanglan pa og kapin sa 100 milyones pesos aron nga makompleto ang kinatibuk-an nga plano sa nahisgutan nga parke nga dumalahan sa City Endro. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie, Brigada News. Atangi sa among pagbalik. Security plan ug medical needs gihisgutan sa final coordination meeting sa SRAA 2024. Barangay Dariangas East manghulam og players sa alang sa Summer Olympics 2024. Petsa sa pag-release sa pension sa mga senior citizens sa Gensan gitakda na. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Mahitabo na ang SRAA meet sa General Santos City. Gani sa final coordination, pila sa gihisgutan, mao ang security plan o pahinanglanong medikal sa mga atleta. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Sa unang higayon, nahimong host venue ang General Santos City sa Sorsogon Regional Athletic Association kung SRAA meet sa tuig 2024. Sugod sa sports complex, seguridad, medical concern, kauban ang uban pang concerned departments, giandam aron masiguro ang malampusong SRAA meet 2024. Apil dinhi ang City Disaster Risk Reduction Management Office, General Santos City Police Office, National Intelligence Coordinating Agency ug daghan pa. We have for the consumption of everybody, for the appreciation of everybody, means earlier steps to organize the steering committee and then down to the incident management team of the SRAA 2024. Alang sa security plan, dunay 956 security personnel. Ang i-deploy, apil dinhi ang 438 police personnel. Pero hindi yun naka-focus sa anything doon sa event area, but of course doon sa fair at saka sa ating mga malapit na lugar na places of convergence. So we go to areas and provide information, necessary information to disrupt any activities ng mga possible threat groups during the SRAA. I-assure namin sa inyo na gagawin namin ang lahat sa TEU para maging maayos ang traffic at lahat ng dadaanan at saka lalabasan ng ating mga sasakyan pumunta at saka palabas sa area ng event at saka at the same time dun sa visiting area ng mga athlete at the same time mga teacher na nagagaling sa ibang lugar.
Lakip sa delegates gikan General Santos City, Kidapawan, Coronadal, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani Province, South Cotabato ug Tacurong City. Dili pa apil dinhi ang kapin 800 nga DepEd regional officials ug personnel. With the cooperation of with the partnership of DepEd and LGU, pwede na nating sabihin na nakahanda na talaga. Kasi yung grabe yung ginawang preparation ng LGU sa coordination din ng DepEd about the, katulad na nasabi ko kanina, yung playing venues, yung ating billeting quarters, and all other stakeholders concerned. As we delve into the final details and preparations, let us remain focused, determined, and united in our mission to showcase the best of Soc Sergeant's athletic prowess. Apil sa gihisgutan sab, mao ang sanitation sa mga pagkaong baligya sa mga kantin, mga ospital padalan kung dunay injured na mga atleta. Gani ang Saraami 2024, mahitabo Mayo 13 hangtod 17 ning tuiga. Duna sab sila'y improvised QR code alang sa mga impormasyon sa gikaingong aktibidad. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Gikumpirma sa Labao sa City Sports Division nga andam na sila sa umaabot no Summer Olympic 2024. Samtang Barangay Dadiangas East gikulang sa players alang sa basketball. Rason nga gihatagan og pabor sa buhatan nga manghulam og magdudula sa ubang barangay. Ibrigada mo Verdi Azon. Kasado na ang City Sports Division sa pagdubala sa padula sa nagkaduol nga Summer Olympic 2024. Sumala kay Lady Margaret Manalo, labaw sa maong buhatan nga nakasumiti na sa ilang mga entries ang mga barangay. Andam na usab ang mga venue. Actually, na-submit na sa mga barangays ilang mga entries. Pagkatapos, na-prepare na nato ang mga venues nato para sa Summer Olympics nato. And ang uban nato na venues, ibutangan nato sa sports complex kasi pwede naman siya madulaan. Samtang, adunay barangay nga wala nakapangandam sa ilang mga magdudula sa basketball. Mga gitugutan nga manghulam kini og players sa ubang barangay. Actually, wala mi naka-prepared. Dili mi prepared ani sa merkadahan kay sama sa akong gisulti kaganiha. Katong November lang ko nakalingkod. Now, here comes sa merkadahan. So, karon nihangyo mi sa City Sports nga kung pwede kay ang among mga coaches lagi kay gusto po namo mo compete. Actually dili lang manggod competition ang ato ang gina tan-aw ani kung gusto po nato makipaghigala sa ubang mga barangay. Gipasabot usab ni Manalo nga giuyunan sa mga opisyalis sa Sangguniang Kabataan ang exemption nga gihatag sa Barangay Dadiangas East. Gumikan sa giuyunan usab nga palisiya nga istriktuhan ang residency ug edad sa mga magdudula. Kana siyang isa mo na sa giagrihan sa mga SK na wala na lang hulmanay sa ano. Pero may barangay na nihangyo jud kasi wala jud sila players. So gipagbigyan man po siya, gi-endorse nato sa SK si Dadiangas East kasi lisod jud siya mangitag players nila. Gamay lang ilang gamay lang jud po dilang area. Kahibuluhan nga magsugod na ang Summer Olympics sa katapusan sa bulan sa Mayo hangtod sa bulan sa Hunyo sa kasamtangan nga tuig. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason, Brigada News. Ikumpirma sa tigpamaba sa Office of the Senior Citizen Affairs Jensen nga nakatakta na ang petsa sa pagpanghatag og pensyon alang ato sa mga senior citizen sa Jensen karong Mayo. Ibrigada mo Dani Kasi. Excited na ang senior citizen nga si Virgilia Bardon nga maapil sa gikaingon nga halos doble nga budget karon nga tuig sa mga naglisod nga senior citizen. Isip bago lang naka-apply sa pensyon sa mga senior citizen nang hinaot kini nga maapil sa listahan ang iyang pangalan sa mga makadawat sa gigahin sa gobyerno nga alang kanila. Malipay yun mi yun, mga senior nga mahatag na, sir. Makadawat mi ana. Kaya ko permiro pa man jud ko anang kuan. Kung makaapil lagi ana, basig ang katurang nauna ba? Pero sa imong ginalauman. Malipay jud ta. Ang presidente sa mga senior sa Olimpog ang miangkon nga dugay na nilang gihulat ang maong benepisyo gikan sa gobyerno.
nga alang kaniya kon moabot dako usab ang iyang pasalamat. Sumala ni Rogelio Paglinawan nga lakip usab siya sa mga nagalaom nga maapil sa mga makadawat sa gihimong dublado nga pensyon. Taon na pa nang ihandom sa mga senior citizen kay na may pundo maabotay. Nya sa among paglantaw karon og naa nga dako kang kalipay na mo sir labi na gyud sa mga senior citizen nga mga sama na mo nga naagid sa kalisod gawas ng mga senior citizen nga medyo na ay kwarta dili kay ito sila maghunahuna pa ana pero kami mga labi na sa Barangay Olimpog kami halos gyud mga indigent gyud kay mga senior dire. Sa bahin sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Jensen, gikumpirma sa tigpamaba nini nga duna na schedule alang sa pagpangapod-apod sa naisgutan nga pensyon. Schedule dan May 20, 21, 22, 23 upat ka adlaw dan kahibaluan nga malipayon nga gianunsyo sa labaw sa DBM nga halos gidoble ang alokasyon ni ini karon nga tuig nga anaa sa 49.8 billion pesos kung itandi sa nakalabay nga tuig nga anaa lang sa 25 billion pesos ang alokasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000557607331. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlong Miyerkules. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Ako si Brigada Dil Bartolaba, in the heart of changing lives. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan alang sa kamaturan. Kini si Konsehal Papabi, Attorney Kan Kasaligan Balyeke, palaban para sa taong bayan, kung para sa tao, sadyang mapagmahal, SM, in the heart of changing lives. O kiniya, Ronda Brigada.